Magandang araw, Pre-Caldali friends! Ako si Ate Elay, kasama ang buong grupo. At ngayon, gagamitin natin ang ating mga cellphone, tape measure, at kaunting trigonometry para malaman ang taas ng isang ceiling fan. Ready na ba kayo? Tara, alamin na natin! Paano nga ba natin masusukat ang taas at layo ng isang ceiling fan mula sa kinatatayuan ng isang tao? Ganito lamang yan. Ang bagay na aming sinukat ay isang indoor object. Ito ay isang ceiling fan mula sa ika-4 na palapag sa hallway ng National University. Sa pagsukat ng ground distance, kami ay gumamit ng tape measure. Mula sa kinatatayuan ng tao patungo sa base ng ceiling fan, 2.162 meters ang naging distansya nito. Matapos malaman ang ground distance, ating alamin kung paano nagamit ang cellphone sa pagkuha ng measure ng angle mula kay Ate Ashley. Ate Ashley, paano nga ba? Sa pag-measure ng angle gamit ang cellphone at ang kilometer app, ang ating itatapat ng dulo ng cellphone sa ating level ng mata, habang kabilang dulo naman tututok kapantay ng ating sinusukat na ceiling fan. Ganun pala yun. Pero paano nga ba natin ito nakuha gamit ang clinometer app, Ate Tin? Madali lamang yan. Ating binuksan ang clinometer app sa ating mga cellphone. Ito ang ating naging basihan upang makuha ang tatlong readings na ito. Nagbigay sa atin ng iba't ibang sukat, kaya ang ginawa natin ay ipinag-add ang mga ito at i-divide sa tatlo para makuha ang average ng ating angle of elevation. Para ma-visualize natin ito na maayos, kailangan lamang natin i-illustrate ang ceiling fan at ang tao na nakatayo mula sa ceiling fan na may distance na 2.6162 meters at angle of elevation na 24.0 degrees mula sa base ng tao patungo sa ceiling fan. Ate Marian, paano ba natin ito masosolve ng tama? Paano natin magagamit ang trigonometry sa paghanap ng sukat ng kabuoang taas ng ceiling fan? Ginamit namin ng formula ng tangent sa trigonometry, kung saan ang formula ng tangent ay tan theta is equals to opposite over adjacent, or tan theta is equals to h over d. Para makuha ito ay kailangan lamang natin i-substitute ang value ng opposite at adjacent. Kaya naging tan 24 degrees is equals to h over 2.6162 meters. Para makancel ang nasa denominator ay kailangan lamang natin i-multiply both sides by 2.6162 meters. Kaya ang tira na lamang ay h is equals to tan 24 degrees times 2.6162 meters dahil na-cancel na yung sa denominator tsaka yung multiply. Kaya ang sagot dito ay h is equals to 1.1648 meters or the height of the structure above eye level. Para naman makuha ang sukat para sa kabuuang taas, ang nakuhang sagot kanina ay ating i-add sa nakuhang taas mula sa ibaba hanggang sa eye level ng tao na 1.5 meters. Pagkatapos ito ay kinuha rin natin ang opposite na may katumbas na 1.1648 meters, ang adjacent na 2.6162 meters at may nawawalang hypotenuse. Ngunit huwag mag-alala dahil madali lamang ang pagkuha ng hypotenuse basta gamitin lamang natin ang Pythagorean theorem. Para malaman ang nawawalang hypotenuse, kailangan lamang natin ang Pythagorean theorem na a squared plus b squared is equals to c squared. Dahil mayroon tayong opposite at adjacent, ayun ang isa-substitute nating value sa formula. Kaya, naging 2.6162 meters squared plus 2.6648 squared is equals to c squared. At ang naging sagot dito ay 3.7344 at ayun ang value ng nawawalang hypotenuse. At bilang panghuli, kinuha rin namin ng 6 na trigonometric function na so, ka, to, wa. At ang ko, sya, kaw. At ganyan ang naging paraan para malaman namin ang kabuuang taas ng isang ceiling fan at ang angle of elevation nito mula sa kinatatayuan ng isang tao. Sana ay may natutunan kayo, Pre-Caldali friends!